Good afternoon, guys. Ayan. So, ang topic po natin ay corruption. Okay. Okay. Sabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wawakasan po niya ang corruption sa kanyang panunungkulan. Pero po, ano po nangyari? Hindi po niya nawakasan. Sabi po, no, the president who once declared he would not condone even a whiff of corruption has been drawn to saying you cannot stop corruption by what and he has plainer said were enormity of the problem. Okay. So sa mga nag-idol po diyan sa totoong nambubudol, 'di ba? Ito pa lang guys, no, dito pa lang siya yung totoong nambudol. Kasi alam niya pala na hindi mawawakasan ang corruption. But then, sinabi po niya na hindi niya you cannot stop corruption. Hindi mo matitigil ang corruption. So ano ba yung mga corruption na naging sangkot ang kanyang administrasyon? So ang dami andyan yung family, di ba? Pero talaga before nung siya tumatakbo in 2016, no, sinabi niya na he will get rid of corruption. Give me about 3 to 6 months. Natapos ang kanyang termino, pero hindi niya natanggal ang corruption. Bagkus tumaas pa yung corruption sa Pilipinas. Wait lang. Ito po. So in 2018, Senator Panfilo Lacson, citing Commission on Audit data, said 583.5 billion have been wasted of discontinued or shelved projects. Diba? Ito. Ayan. So, grabe. Eto, wait lang guys. Saman. Tapos, itong mga DDS vlogger, maniniwala sana tayo na they are for bayan, di ba? Pero, hindi naman nila inaano si Duterte, di ba? Meron nga dyan. Imagine, it's range ng salary is 250 to 300,000 pero hindi man lang dumalo sa mga hearing, hindi man lang pumunta sa mga session, plenary. Diba corruption yun? Ang kapal ng face. Ang kapal naman ng face mo, nagsusumasahod ka pero hindi ka pumupunta sa plenaryo. Diba? Sino yun? Duterte. Pulong Duterte. Oh, guys, yung mga nag-ano dyan ng korupsyon. Diba? Sumasahod siya ng 250 to 300,000 pero panay absent. 'Di ba? Pagtanggol nyo po guys. Pagtanggol nyo po, yung mga may idol diyan, sumasahod po siya ng 250 to 300,000 pero hindi po pumupunta. Lagi pong absent sa work. 'Di ba? Si ano po yun? Pulong Duterte po guys. Kapal ng face, di ba?
Kasi ang pinupuntirya mga ganito, yung mga nasa quad committee, yung mga nag-ano kay Sara, di, para tapatan naman natin. Ito yung totoo. 250,000 to 300,000 ang sahod ng congressman. Pero ito, no? Congressman ng Davao City. Hindi man lang pumunta sa plenaryo. Pero sumasahod. Di ba? Huwag tayong plastic. Huwag po tayong plastic kasi ang nangyayari, ginagawang malinis ang Duterte ng mga DDS vlogger. Ano din natin si Pulong Duterte niya, 'di ba? 250 to 300,000 ang sahod ng congressman, pero hindi naman siya pumupunta sa mga plenaryo, hindi rin pumupunta sa mga hearing. Tapos 'di ba? Parang ang kapal din kasi ng Facebook. Kasi pinumpuntirya, ganito. Parang initsapwera nyo po si Duterte. Parang sinasabi nyo ang linis, di ba? Para fair. Di ba? Hindi yun po yung banat. That's true. That's reality. Yun, kung totoo para sa bayan, yung mga DDS vlogger na yan, sama nila si Duterte. Bakit hindi po nila ba't hindi po nila binabanatan? Diba? Yun yung trabaho nila, gumawa ng batas din doon. Pero hindi siya nagpupunta, guys. Diba? Pero sumasahod. Sobrang kapal ng face. Yung 51 billion, 'di ba? Ang tirada, yung flood control. Ayun nga, 51 billion sa Davao City lang. Pero binabaha pa rin ang Davao. Pero pag bumaha sa Davao City, hindi naman nila kino-content. Hindi kino-content ng mga DDS vlogger, 'di ba? Bumaha po sa Davao City with a 51 billion project po sa flood control. Diba? To be fair. Kasi 'di ba sabi ang inaano is yung gobyerno natin. So 'di ba? Bakit si Pulong Duterte hindi po tinitira? Wala, di ba binaha po ang Davao City. Kasi tayo naman hindi naman natin sinasabi, kasalanan to ni Pulong Duterte. Kasi ang problem po, pag may baha, lagi po sisisihin yung Pangulo. Pero tayong mga malalawak yung pangunawa, kasi it's a climate change, it's a weather system po yan. So hindi, pag matino kang mga vlogger, matino kang tao, hindi mo sisisihin ng gobyerno. Pero di ba kung ito, bakit hindi sinisisi yung congressman diyan, 'di ba? Sa akin lang naman, wag kang feeling magmalinis. Ang nangyayari kasi nililinis po nila yung mga Duterte. Yun yung pangit doon, guys. 'Di ba? Tapos patatakbuhin pa na mayor. Hindi na naawa kay Tatang Digong. Diba? Parang tapos meron pa tayo nakita na naihi na yung matanda. Kasi sa picture parang dito sa part ng kanyang pantalon medyo darken. So pero, 'di ba? Sana nagpahinga na lang si Tatang Digong. Kasi matanda naman na 73 o 74, 'di ba? Matanda na, kailangan nagpapahinga na. Ini-enjoy na dapat ini-enjoy na po niya yung kanyang retirement age. Hindi na dapat sinasama sa politics, 'di ba? Kawawa naman na. Dapat pinagpapahinga na, 'di ba? Siguro maybe madaming lalabas na baho pag hindi na po
mga Duterte nakaupo sa Davao. Kaya syempre, kailangan po nilang protektahan ang Davao. Kailangan nila siguro protektahan yon kasi maraming lalabas na baho. Syempre, andyan yung sinasabi nga nila na Operation Tukhang, na may tukhang noon. So, ayun guys. Buti na lang, ako talaga, hindi naman ako nabudol ni Duterte. Kasi, in 2016, hindi ko naman talaga binoto. Pero, when he assumed his office as president, kailangan natin sumunod at supportan ang presidente. So, after this, di ba, malay natin sa 2028 kung sino po yung maging presidente, yun pa rin yung susundin natin, yung gobyerno ng sino mananalo. Kasi, it's our mandate, no? It's our mandate na sundin ang gobyerno po natin. Sa akin naman, yung mga nagsasabi na adik, I think, kailangan po yung nagsasabi na adik ang ating presidente, kailangan po nila maglabas ng ebidensya. Hindi po yung inaakusahan mo ang maglalabas ng kanya, ang magbibigay sa iyo ng ebidensya. Gets mo, sir? Ayun. So, hindi daw sunod-sunuran. Sino po? Alam nyo guys, it's your mandate as a Filipino para po sundin ang gobyerno po natin. Kahit hindi mo man binoto yan, di ba? Ako hindi ko binoto si Digong noong 2016. Pero kasi pro-government ako, kailangan ko sumunod. Nasa Pilipinas ako, isa akong netizen ng Pilipinas, so kailangan ko sundin, di ba? Kahit Diyos ko, magkano na po ang inutang ni BBM? Nasa 3 trillion lang po. Kada year, kada katapos po ng taon, nagbabayad po ang administrasyon ni BBM. Ang utang po na ipinamana ni Duterte sa Marcos Jr. ay 13.8 trillion, sir. So, wag po tayong nagpapaniwala, nagpapauto sa mga nang-uuto po sa atin, no? So, ang ipinamana po ng Duterte administration sa utang kay Marcos ay 13.8 trillion. No? 13.8 trillion po ang inutang ni Duterte. Okay? Nagbenta pa siya ng gold. 49 toneladang ginto ang kanyang ibinenta sa kanyang panahon ng panunungkulan. Diba? Ang maganda po kasi kay BBM, every year, nagbabawas po ng utang. Kaya yung utang po natin, hindi siya tumataas. Yun yung kagandahan. Yung kay Duterte po kasi, no, para hindi po tayo ma-mislead, guys, no? Para hindi po tayo ma-mislead. Hindi tayo na ng fake news kasi ang daming mga fake news para po sabihin lang na ang sama-sama ng Marcos administration, 'di ba? 'Yun po kasi yung purpose, kaya po nagpapakalat ng fake news para pasamain ang Marcos administration. Kasi mostly po talaga na target na biktimahin ng fake news ay mga mahihirap. Yes, napakadali po kasi talaga na biktimahin ng maling impormasyon ang mga mahihirap na uto-uto. Totoo po yan, guys. Yun po talaga yung unang nabibiktima ng fake news kasi hindi naman nagre-research ang mga mahihirap eh. Not all Hindi naman po talaga sila nagre-research. Kung ano po yung narinig na nila, yun na po yung pinaniniwalaan nila. Kaya po madalas po ang nagiging biktima ng fake news ay mga mahihirap. No? Totoo po yun, guys. Ang mostly po na nagiging biktima ng fake news ay mga mahihirap. Dahil po sa kanilang
walang sapat na kaalaman sa mga proseso ng batas. No? Gaya po, thank you po sa 11 viewers. Ako naman po, hindi pa naman ako famous na nagblog kasi hindi naman ako dito sa TikTok talaga. So when I find TikTok na medyo okay siya kasi downloadable pa yung video, I could upload in my Facebook, I could upload also in my YouTube. That's why ito ginagamit ko na po dito sa ang TikTok. Okay. Wala naman pong nakakahiya sa ginagawa po natin. Gusto lang po natin sabihin na nagiging center talaga ang mga mahihirap pagdating sa disinformation. Kasi po, malaking bahagi po kasi talaga ng pag naano mo yung masa, na target mo yung masa. Kasi pag mga mayayaman, hindi naman yan basta-basta niniwala. Alam mo ang binabasa kasi ng mga mayayaman, mga broadsheet. Yung mga malalaking dyaryo, yun po yung binabasa nila. 'Di ba? So hindi po sila basta-basta naniniwala. So talagang kawawa yung mga mahihirap kasi sila po talaga yung punteriya ng fake news. Madali po kasi talaga mapaniwala ang mga mahihirap. Kasi 'di ba, ang mga mahihirap, mahilig sa chismis. Siyempre sa chismis may dagdag, may bawas, 'di ba? So ganun po yung nangyayari, guys, sa DDS. Siyempre, gusto po nilang ma-maintain pa rin na mabango ang mga Duterte. So they will do all means na kailangan sa 2028 manalo si Sara Duterte. Kailangan si Sara Duterte mabango pa rin, 'di ba? With all yung mga tawag dito, yung mga lumalabas ng mga allegations, accusations, testimonies sa mga quad committee hearing, 'di ba? Kasi 'di ba, one thing more is why ayaw mo mag-take ng off kasi you are a liar. Mahirap ba magsabi ng totoo? Just do, 'di ba? Yun po talaga yung mahirap po na katotohanan. Madali po talaga maniwala ang mga mahihirap sa chismis. That's fact, no? Marami po talaga ang nabibiktima, no? Hindi po sila nabibiktima, sir, kasi because of they are reading a news article from broadsheet, from a credible news organization. When we say credible news organization, hindi lang po chismis yung binabalita nila. Hindi po sila nagbabalita ng chismis without verifying some information. They need to verify first before they do publish their article. So, dumadaan yan sa ethics of journalism. Kaya nga po, hindi po pwedeng ihanay ang isang journalist sa isang vlogger. Kasi yung isang vlogger, ay hindi naman po dumaan sa matinding training. So, syempre, iba pa rin po pag journalist ka. Diba? Iba pa rin po yung nag-aral ka ng mass communication. So, alam mo yung ethics of broadcasting, ethics of being a journalist. So, magkaiba pa rin. So, iba din yung, mostly kasi mga vlogger mga mga marites, di ba? So, ito kasi nangyayari ngayon, di ba? Pag marami kang followers, ginagamit mo na din para maghasik ng lagim. So, which is, should not be. Kawawa po talaga ang mga mahirap kasi sila po talaga ang sentro ng bagsakan ng misinformation, disinformation, at out of the context, at fake news, no? Alam mo, yung parang yung pag-aabot ng pin wherein sa isang event sa Pasay, di ba? Kung makikita po nyo yung
'di ba nilagyan nila out of the context, sinabi po nila ano yung inaabot na puti. So, syempre, yung mga ano naman, mga uto-uto, no? Sinabi, shabu daw. It's a white substance daw. Tapos, ayun, syempre, na out of the context na, marami na nag-react na ganito kasi yung video na inilabas nila is medyo pinaputi nila yung portion na yon. So that's why nag-create na ganito, we have a bangag president, we have a bangag. So yun yung yung market ng misinformation, no? Market ng misinformation, disinformation, fake news, out of the context ay mga mahihirap. Kasi diyan po nila kasi nila nakikita na madali pong maging biktima ng fake news ang mga mahihirap. But not all, no? Di lahat ng mahihirap bobo. Hindi naman po natin sinasabi na lahat po ng mahirap ay bobo po. Sabi ko po, mostly po, hindi po natin nilalahat. Kasi meron naman pong mga kapatid po natin na mahihirap, na mga scholar ng bayan, no? Magagaling po ang mga yon, yung mga hindi po nagiging biktima ng fake news. Hindi po natin masabi na fake news ang isang news article kasi dumaan po yan sa masusi pong pag-imbestigahan ng mga network. Bawal po kasi ilabas yung mga hearsay lang. Ayan. So, kailangan gaya ngayon ang nangyayari, no, pag may problem, ayan. So, ayan, pag kunwari may lumabas na survey, mas mataas yung ratings ni Inday, mataas yung ratings ni Inday Sara Duterte, ayun, isi-share po natin, no? Tapos, mga DDS, isi-share din. Pero, pag, for example, may lumabas ulit na survey ratings, mas mababa yung idol mo kay Sara Duterte, sasabihin mo, minamind conditioning yung mga tao. Binayaran yung ratings, binayaran yung survey. 'Di ba? Nagiging double standard po tayo. 'Di ba? Una, nung mataas yung ratings ni Sara Duterte, shinare mo yung report. 'Di ba? Kasi yung ratings ng idol mo mataas. Noong bumaba yung ratings ng idol mo, sasabihin mo na fake news. 'Di ba? Fake news, sasabihin mo na fake news. Kasi hindi na po umaayon sa kagustuhan mo ang balita nila. So, yun. So, nagiging double standard po tayo. So, sa broadcasting, hindi po sila nagiging double standard. No? Yun po. Mas maraming fake news ang nasasagap ng mga tao sa mga vlogger. Totoo po yan, no? Mas marami po talaga kasi kung makikita nyo po yung mga caption, sa totoo lang marami po sa mga government vloggers din, na ganun yung mga caption. Si PBBM, ganito. Si Sara Duterte, ganito. 'Di ba? So kaya po nagiging fake, ang dating tuloy nagiging hacks, no? Nagiging clickbait yung content po natin because po sa mga caption na ginagamit sa mga vlogging. Ang purpose kaya hina-hacks o clickbait yung mga ginagamit na caption para manood ka sa kanilang video. Ano po ang purpose? Ang purpose niyan para panoorin mo at kumita siya. Pangalawa,
paniwalain ka sa fake news. Pero, mayroon naman pong kabutihan. Kaya lang po, pangit lang po kasi yung caption. It's enticing. It's enticing. Enticing kasi yung caption. Kaya po tayo nabibiktima ng fake news. Kaya syempre, ikaw naman natatanga-tanga o ungas-ungas, edi syempre panonoorin mo na. O, diba? So, ganun po kasi yung mga vlogger, no? Mga vlogger na ang hanap ay views, ang hanap ay para magkalat ng fake news. So, yun po yun. Hacks. Yung mga caption po nila. So, ako, I don't want to get involved in mga clickbait sa hacks. Ayoko ng ganun. So, gusto ko totoo lang yung mga caption po natin. Di ba? Hindi po mahalaga sa atin kung ilan lang yung viewers po natin, ilan lang po yung nakasubscribe, ilan lang po nakafollow, as long as na yung responsible vlogging natin ay nandun pa rin. So, syempre, our government is not perfect, syempre, at meron ups and down po yan. Meron naman po mga negative, yes, but we do highlight naman po yung mga positive as tulong natin sa ating government. Because kung sisiraan natin ang ating gobyerno, ang nagiging kawawa po, tayo pong mga mamamayan. No? Tayo pong mga Pilipino po ang apektado pag po sinisiraan natin ang ating government. No? Hindi po ang politiko, hindi po ang tao, hindi po ang namumuno ang naapektuhan. Ang bansa po natin ang naapektuhan. Tayo pong mga Pinoy, tayo pong mga mamamayan ang naapektuhan pag sinisiraan nyo po ang gobyerno. No? Ayan. Sabi po, maraming mahihirap ang nadadala ng ayuda, doon sila bumabase. Ayan. Pero I think, hindi naman po nila nagiging basihan ang ayuda, no? Sa atin na, I think they are all, of course, pro-government. We do not, kasi there's no survey. Pero yun po talaga, market talaga, lalo sa election 2025, talaga po, mga mahihirap po talaga yung nakakaawa, no? Sila po yung mostly na nagagamit sa mga politika. Kaya nga po, 'di ba, mostly kaya po nagkakaroon ng corruption dahil po sa atin din na mga mahihirap, kasi mahilig po tayo humingi ng pabor. Okay. Mahilig po tayo humingi ng pabor sa mga politiko kung saan later, no? Kasi nagbigay na siya ng ganito sa'yo, so syempre may corruption na po doon. Kung humingi tayo ng pabor sa mga politiko, yun na po yung simula ng corruption. Yan, guys. Medyo mahaba na ata ako. Diba? May point naman po. Sa mga hindi po nakafollow sa aking YouTube channel, promote ko lang po. Lakay Regan Bulletin po. Pwede din po Lakay Bulletin. 277 subscriber po ang Lakay Bulletin. Tapos po sa Lakay Regan Bulletin nasa 4,760. Wait, check ko. $4,744. Ayan.
4,740 po ang aking subscribers sa Lakay Regan Bulletin. Tapos sa Facebook page, meron po tayong 25,400 para sa Lakay Regan Bulletin po na page. Ganon din po sa WhatsApp Pinas po, meron din po tayong 11,818 followers po doon. So, sa aming X o sa Twitter po, meron din naman po kami kahit papaano maipagyayabang na 279 na followers po sa X. Sa Instagram, meron din po kami meron din po akong followers na 250. So, medyo okay naman yung aking followers, no? Medyo malayo din ang ating naaabot. So, kahit papaano, siguro, we could enrich some of the marginal sector, no? Yung mga mahihirap. Na sana, wag na po tayo nagpapauto. Ayan, no? Wag po tayong nagpapauto, wag po tayong nagpapadala sa mga chismis. So, ganun lang.